Magandang gabi po. Ito ang breaking news coverage kaugnay ng bagyong Pipito. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kasanib puwersa natin sa mas pinalawak na pagbabalita ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radio Pilipinas, IBC at ang inyong People's Television. Ako po si PCO Assistant Secretary Joey Villarama. Unahin na po natin ang Office of Civil Defense sa Bicol Region na silang inaasahang unang tatamaan ng bagyong Pipito. Makakausap natin via Zoom si OCD Region 5 Director Claudio Yucot. Magandang gabi po, RD. Hello, Asik. Magandang hapon po. At sa ating mga taga-subaybay, magandang hapon din po. Opo, sana ligtas po kayo at maayos po kayo dyan. Kanina po, sir, sinabi ng Pag-asa na between 6 p.m. To 10 p.m. pwede pong maglandfall sa Catanduanes ang bagyong si Pepito. Kamusta po kayo dyan? Ano po ang weather conditions ngayon sa Bicol Region? Yes, ang estimated na landfall area is between Bagamanok at saka Pandan ng Catanduanes. Nakausap ko po yung mayor ng Bagamanok kanina at sabi naman niya lahat ng mga nasa shoreline ay nailikas na nila. Ganon din sa Pandan, nakausap ko din yung DRRM officer doon at nailikas din nila yung kanilang mga residente doon at nasa ligtas na lugar na yung mga nasa shoreline na mga residente doon. Magandang balita po yan, RD, no? So alam naman natin na tinamaan ng Bicol Region nung severe tropical storm Christine. So kamusta po ang kondisyon ng mga evacuation center, ang supplies ninyo, ang mga daraanan po for possible rescue at iba pang operations na isasagawa ng ating mga kawani ng gobyerno? Hello, Asik. May sumisingit po. Hindi ko masyado naintindihan yung tinatanong ninyo. Kamusta po ang supplies natin at yung mga evacuation center dahil alam naman po natin na tinamaan kayo ng severe tropical storm Christine kamakailan lamang? Opo, Asik, pagkatapos po ng Typhoon Christine, nag-replenish kagad ang ating DSWD Bicol at nakapag-preposition na sila ng sapat na number ng family food packs sa strategic areas ng buong Kabikulan at handa na po ang DSWD-5 para sa mga nagsilikas. Sa ngayon po, ang total number ng mga nagsilikas na mga residente ay nasa 119,986 families or 526,379 individuals. Nasa evacuation centers natin ngayon. At kayang-kaya po yan, Asik, na pakaini or suportahan ng ating DSWD. Yung mga dinaanan po ni STS Christine, gaya po ng Naga na nagbaha po talaga, sa tingin nyo po ba handa po sila at sapat naman po ang kanilang supplies? At ito po ba rin ang nakikita natin na posibleng pagmulan po ng yung mas kailangan tulong dahil nga po napuruhan na po tayo nung Christine? Opo, yun nga po, Asik, ang mga 3 days ago ay yung lahat ng mga apektado ng Christine ay nakabalik na. Ngunit ito ibabalik na ulit sila ngayon sa mga evacuation centers dahil dito kay Pipito. So hindi pa tayo or nag-umpisa pa lang tayo sa ating early recovery. Ngunit dito naman si Pipito. So nagsibalikan ulit sila sa mga evacuation centers. Yun pong Camarines Sur ang napuruhan ng Christine, yung Bicol River Basin ay yun po yung flooded at yung Naga. Okay naman po yung ating mga residente sa mga flooded na areas. Ngunit sa ngayon po ay magsibalikan po sila sa evacuation center dahil yung mga areas na yon ay yun din po yung mga threatened ngayon na babahain ulit dala ng ulan nitong si STS Pipito. Alright, babantayan po natin, patuloy po natin babantayan ng sitwasyon dyan sa Bicol Region. RD Claudio Yucot, mag-iingat po kayo at as soon as makalampas na po itong bagyo ay obviously papasok po ang tulong mula sa gobyerno. Maraming salamat po, RD Claudio Yucot ng OCD Region 5. Maraming salamat din po, Asik.
Samantala, ilang residenteng malapit sa Lahar Flow sa bayan ng Ginobatan, Albay ang inilikas ng mga otoridad. Yan ang breaking news ni Chris Novello. Patuloy ang ginagawang preemptive evacuation ng mga otoridad sa mga residente sa Albay bilang paghahanda sa epekto ng Super Typhoon Pipito. Sa bayan ng Ginobatan, Albay, ginawa muna ng Temporary Evacuation Center ang Marshal O. Ranyola Memorial School o MORMS. Mainit na arroz caldo ang inihanda ng LGU sa mga evacuee. Karamihan sa mga ito ay nakatira sa at-risk areas o malapit sa pinangyarihan ng Lahar Flow noong paghagupit ng bagyong Rolly noong 2020. Para sa datos ng OCD Bicol, umakyat na sa 655 na pamilya ang inilikas na residente sa bayan ng Ginobatan. Para sa Breaking News, Chris Novello mula sa Radyo Pilipinas, Naga. Ginagawa na ring evacuation center ang ilang simbahan sa Bicol. Yan ang breaking news ni Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay. Bukas ang mga simbahan sa Bicol Region para sa mga lilikas na mga residente sa nakaambang pagtama ng Super Typhoon Pipito sa rehiyon. Mismong ang mga simbahan ang nag-anunsyo na gawing pansamantalang tirahan ang kanilang mga simbahan kabilang na ang mga barangay chapels para sa mga evacuees mula sa mga high-risk areas. Bukod dito, activated din ang parish disaster response teams ng mga simbahan upang lapis na matutukan ang mga lilikas na residente. May ilang simbahan din ang nagbigay ng relief goods at hygiene kits sa mga evacuees. Gayon din, nag-alok ng libreng parking para sa mga motorista. Samantala, sa datos ng Office of the Civil Defense Bicol, umabot na sa mahigit 57,000 na mga pamilya o katumbas ng mahigit 177,000 na individual ang inilikas sa 6 na probinsya ng Bicol dahil sa bagyong Pipito. Hali digdi sa Legazpi City, Albay, Gary Carl Carillo para sa Radyo Pilipinas. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na sapat ang pondo at supply ng pagkain para sa mahigit 100,000 evacuated families sa Albay. Yan ang breaking news ni Sally Altea ng PIA Albay. Siniguro ng pamahalaang lokal ng Albay na sapat ang pondo at supply ng pagkain para sa mga pamilya at individual na inilikas mula sa mga lugar na nasa panganib dahil kay Super Typhoon Pepito. Kahapon pa lamang ay ipinamahagi na ng pamahalang panlalawigan ng Albay sa 18 lokal na pamahalaan sa buong lalawigan ang nasa 87,000 preposition relief goods para sa maapektuhan ng bagyo. Iniulat ng ilang bayan na natanggap na ito ng mga pamilyang kasalukuyang nasa evacuation centers. Sa tala ng Albay Provincial Disaster Operations Center, nasa mahigit 107,000 families o landslides, lahar, storm surge at malakas na hangin. Pinakamarami sa nailikas ang mula sa Legazpi City na aabot na sa 32,000 families at sunod ang Pulangi na mahigit 20,000 at Tiwi na mahigit 8,000. Tiniyak ni Albay Public Safety and Emergency Management Office Officer in Charge Engineer Dante Baclao na sapat ang pondo ng pamahalang panlalawigan para sa anumang posibleng maging epekto ng bagyo sa lalawigan. Kasabay nito ang pagtiyak ni DSWD Bicol Director Norman S. Laurio na sapat ang supply ng pagkain at non-food items para sa relief operations ng mga pamahalaang lokal. Paalala naman ni Albay Acting Governor Glenn Daong Bungao sa publiko na maging handa sa anumang magiging epekto ng bagyo. Gayon din ang patuloy na panalangin, paghahanda at pagsunod sa mga otoridad upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Para sa Breaking News, Sally Altea mula sa Philippine Information Agency Albay. Patuloy ang pamamahagi ng DSWD sa mga apektado ng bagyong Pepito sa Kabikulan. Yan ang breaking news ni Karen Bernadas ng PIA Bicol. Upang maibsan ang malubhang epekto ng Super Typhoon Pipito sa Bicol, naglaan ng higit 5,000 family food packs ang National Resource and Logistics Management Bureau ng Department of Social Welfare and Development Central Office sa Regional Warehouse sa Legazpi City, Albay ngayong araw. May dagdag na logistical support din ang United Nations World Food Program para sa mas mabilis na transportasyon ng mga relief supplies sa rehiyon. Katuwang ng DSWD ang Philippine Army para sa agarang
ang distribusyon ng mga ito sa apektadong lugar sa Bicol. Dahil na rin sa naitalang higit 2,000 stranded na pasahero sa Castilla at Matnog Port sa Sorsogon ngayong araw, na mahagi rin ang ahensya ng mga hot meals. Ang travel suspension ay dahilan sa itinaas na gale warning sa Bicol. Bilang paunang paghahanda, tigi 1,000 dagdag na family food packs ang ibinaba sa mga bayan sa Albay, Camarines Sur, Sorsogon, Camarines Norte at Catanduanes kahapon. Sa kabuuan naman, naglaan ang DSWD Bicol ng 15,900 family food packs at ibang essential non-food relief items para sa mga residenteng maaapektuhan ng Bagyong Pipito. Dagdag pa diyan ang 200 modular family tents kasama ang 600 kumot o malong para sa mga pamilyang nananatili pa rin sa evacuation center sa Buhi, Camarines Sur mula pa ng Bagyong Christine. Para sa Breaking News, Karen Bernadas mula sa PIA Bicol Region. Nagsilikas na sa mga kuweba ang ilang pamilya sa Marabot, Samar sa gitna ng banta ng storm. Patuloy pa din ang monitoring ng Eastern Samar PDRRMC sa 22 mga bayan na pawang nasa coastlines para maiwasan ang anumang sakuna sakaling magkaroon ng storm surge. Sa Canabig, Eastern Samar kung saan nasa ilalim ng Signal Number 2, inilikas na rin ng MDRRMO sa tulong ng 42nd Infantry Battalion ng Philippine Army ang mga residente na posibleng maapektuhan ng Bagyong Pipito. Sa Marabot, Samar, ilang pamilya ang nagsilikas sa isang kuweba sa kanila ring pinagtaguan noong humagupit ang Super Typhoon Yolanda. Sa mga litrato at video na kuha ni Nico Baldo, makikitang daladala ng mga residente ang kanilang mga kagamitan maging ang kanilang mga hayop. Para sa Breaking News, Ryan Arinto mula sa PIA Eastern Visayas. Maraming salamat, Ryan Arinto ng PIA Eastern Visayas. So narinig natin sa ulat ni Ryan kanina na meron ngang 1 meter na storm surge na naranasan doon. So ito yung kahapon pa na ipinapaalala at ipinag-utos ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilikas yung mga nakatira sa coastal town dahil nga sa banta ng storm surge. 1 meter yung nabanggit ni Ryan dito sa Eastern Visayas, pero sa babala na inilabas ng DILG kanina ay nasa 7 meters or posibleng umabot sa 7 meters itong storm surge. Sa mga ulat na natanggap natin kanina, yung mga nasa coastal towns, lalo na sa Region 5 ay nailikas naman, at pati po sa mga nasa Cagayan Valley region na rin na pinaghahandaan ang pagdaan ng Bagyong Pipito doon. Samantala, iniutos ang forced evacuation o bago yan, nakabantay na ang Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority sa Calapan Port habang binagbagtas ng Bagyong Pipito ang eastern part ng Luzon. Yan ang breaking news ni Angelo Calixtro ng IBC. So babalikan na lang natin po ang ulat na yan ni Angelo Calixtro ng IBC. Samantala, iniutos ang forced evacuation sa lahat ng mga residente sa flood, landslide at storm surge risk areas sa Northern Samar. Kaugnay nito, nasa linya ng telepono si Eileen Diaz ng PIA Eastern Visayas. Magandang gabi sa iyo, Eileen. Northern Samar. Iniutos ni Northern Samar Governor Edwin Ongchuan ang forced evacuation sa lahat ng mga residenteng nakatira sa mga flood, landslide at storm surge areas sa lahat ng 24 na mga munisipyo sa lalawigan. Simula pa kahapon at ngayong araw ay puspusan na ang paghahanda ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council upang maiwasan ang casualty dulot ni Super Typhoon Pepito sa buong lalawigan. Sa ngayon, nasa 32,188 individuals o 10,686 families ang nag-evacuate sa iba't ibang evacuation centers. Ang iba sa kanila ay nasa mga simbahan at mga pribadong bahay na ligtas sa anumang sakuna dulot ng malakas na bagyo. Hindi pa rin pinayagang maglayag ang lahat ng uri ng mga sasakyang pandagat sa mga pantalan ng lalawigan. Passable pa rin naman ang lahat ng mga daan at tulay sa buong lalawigan, subalit
Simula ngayong tanghali ay may mga lugar na wala ng supply ng kuryente at problema na rin ang linya ng komunikasyon. Patuloy naman ang ginagawang pagbibigay ng mga food at non-food items ng DSWD sa mga evacuees. Para sa Breaking News, Aileen Alasonias mula sa PIA Northern Samar. Maraming salamat, Aileen Diaz ng PIA Eastern Visayas. So balikan naman natin ang ulat ni Angelo Calixtro ng IBC kaugnay ng pagbabantay ng Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority sa Calapan Port kung saan babagtasin din ng Bagyong Pipito yung bahaging yun ng Luzon. Angelo? Yes, Asek. Go ahead. Habang binabagtas ng Bagyong Pipito ang Eastern Port ng Luzon, patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority sa Calapan Port. Simula kahapon, walang naiulat na stranded passengers sa loob ng pantalan at mahigit 24 oras lang nakabantay ang PCG at PPA sa anumang posibleng epekto ng Bagyong Pipito. Kaugnay dito, as of 4 p.m. kanina, mayroong mahigit 202 na stranded vehicle ang nasa Kilometer 5, Barangay 5, Calapan City, ang umaasa na makatatawid at makasasakay sa mga shipping vessels ngayong araw. Sinasabi na itong mga stranded vehicles na ito ay mga truck na naglalaman ng ibang mga goods na nais makatawid papuntang Batangas Port. Gayunman, tiniyak ng PCG at PTA na walang makalulusot at makakaalis at makakarating sa kahit anumang pantalan dito sa Oriental Mindoro, habang hindi pa maayos ang lagay ng panahon para na rin sa kaligtasan ng lahat. Kasabay ito, patuloy din ang monitoring ng local government unit ng Calapan, Oriental Mindoro sa mga bahay ito, lalo na ang mga malalapit sa coastal areas. Sa ngayon, wala pang advisory ito pagdating sa immediate evacuation, ngunit nakahanda na ang PCG, PTA at LGU ng Oriental Mindoro, lalo na't nasa signal number 1 na ang probinsya. Para sa Breaking News, Angelo Calixtro mula sa IBC 13. Bago po tayo magpaalam, meron po tayong video mula sa Radyo Pilipinas Albay. Kuha po ito mula sa bayan ng Tiwi, sa lakas po ng alon mula sa dagat at pumasok na ito sa mga kalsada at umabot sa mga bahay. So ito po yung tinatawag na storm surge na iba po ito sa karaniwang high tide. So yan po yung talagang concern kahapon nung nagpulong po ang iba't ibang ahensya ng pambansang pamahalaan dahil nga po sa banta ng storm surge. Kapag nakakatanggap po tayo ng ulat mula sa Pag-asa, binibigay po nila ang wind signal, binibigay po nila ang amount of rainfall. Iba-iba pong kulay yan, red, yellow, and orange. Pero yung storm surge po ay kailangan talagang ipaliwanag. Kanina po, may kaunting diskusyon po kung ano ba itong storm surge. Hindi po ito katulad ng tsunami na nakikita natin sa mga pelikula. Iba rin po ito sa tidal wave. Ito po, sa madalit sabi, ay parang nagbaha po ang dagat mismo, kaya tumaas ang level nito. Mas mataas pa sa high tide, sa regular high tide, kaya po talaga umaapaw ito at pupunta po sa kalupaan. So kapag meron po kayong narinig na sirena o warning mula sa inyong local government unit na meron pong storm surge, ang pinakamabuti po ay sumunod po tayo at lumikas sa mas mataas po at ligtas na lugar. At yan ang ating breaking news coverage para sa Bagyong Pepito. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office, magkakasanib puwersa para sa mas pinalawak na pagbabalita ang Philippine News Agency, Philippine Information Agency, Presidential Broadcast Service Radio Pilipinas, IBC at ang inyong People's Television. Ako po si PCO Assistant Secretary Joey Villarama. Abangan mamaya ang ikatlong bugso ng ating breaking news coverage kaugnay ng Bagyong Pepito. Atin muna pong tunghayan ang Ulat Bayan Weekend. Magandang gabi.